Totoo ba na kapag hindi nakagat ang isda, ibig sabihin ay wala na sila roon? Maraming mangingisda ang isusumpa na ang paborito nilang pwesto noong buwan ng Enero ay parang naging disyerto pagsapit ng buwan ng Marso. Sinasabi nila, umalis na raw ang mga isda. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang mga isda ay naroon pa rin nakatitig sa inyong pain at hinihintay lang na baguhin ninyo ang inyong lumang diskarte? Sa video na ito, sasabihin ko sa inyo ang isang hindi inaasahang katotohanan. Ibubunyag natin kung bakit biglang naglalaho ang mga isda sa inyong mga paboritong hotspot at higit sa lahat, ipapakita ko sa inyo ang eksaktong paraan kung paano ninyo sila mapapakagat muli. Tuturuan ko kayong basagin ang lumang paniniwala ng mga lolo natin. Ngayon, gusto kong tanungin kayo bago tayo magsimula. Ilang beses na ba kayong sumuko sa isang magandang pwesto dahil lang sa lumipas ang ilang buwan? Mag-iwan kayo ng komento at sabihin ninyo sa akin ang inyong karanasan. Bakit nga ba napakahalaga ng usaping ito para sa ating mga mangingisda? Simple lang, nakasanayan na natin na kapag may isang pwesto tayong pinuntahan noong simula ng taon at maganda ang naging huli natin, asahan natin na ganoon pa rin ang mangyayari paglipas ng ilang buwan. Uuwi tayo ng may ngiti, magyayabang sa mga kaibigan at babalik sa parehong lugar, dala ang parehong pain at parehong diskarte. Ngunit kapag pumasok na ang ikatlong buwan ng taon, unti-unting umiinit ang panahon. Iba na ang ihip ng hangin, biglang titigil ang kagat. At ano ang unang pumapasok sa isip ng nakararami? Patay na ang hotspot, walang isda, uuwi ng malungkot at hindi nababalik. Ang nakasanayang paniniwala na ito ang dahilan kung bakit napakaraming magagandang pwesto ang iniiwan na lang bigla. Taon-taon, inuulit natin ang ganitong pagkakamali dahil mas madaling isisi sa panahon ang kawalan ng huli kaysa aminin na kailangan nating palitan ang ating nakagawiang pamamaraan. Isipin ninyo ang ganitong sitwasyon sa inyong paboritong lawa o ilog. Gumising kayo ng napakaaga, malamig pa ang simoy ng hangin, at madilim-dilim pa ang kalangitan. Naririnig nyo pa ang huni ng mga insekto sa paligid. Pumunta kayo sa eksaktong pwesto kung saan noong buwan ng Enero ay halos hindi ninyo maibaba ang inyong pamingwit dahil sa sunod-sunod na kagat. Bawat bato ng pain ninyo sa tubig may sumusunggab agad. Pero ngayon, papasok na ang buwan ng Marso. Pagdating ninyo, tahimik na tahimik ang ibabaw ng tubig. Walang mga isda na tumatalon. Nagbato kayo ng inyong pain at naghintay kayo ng matiyaga. Lumipas ang kalahating oras, wala pa ring nangyayari. Lumipas ang isang oras, nananatiling tuwid ang inyong tali. Dito na pumapasok ang kaisipan ng marami na wala na talagang isda sa lugar na iyon. Naubos na raw. Pero ang pag-aakala na walang isda dahil lang walang kumakagat sa unang pagkakataon ay isang malaking pagkakamali na madalas nating gawin. Nandyan pa rin ang mga isda, mga boss. Hinihintay lang nila kayong makahalata para maintindihan natin kung bakit nagkakaganito. Kailangan nating pag-usapan ang temperatura ng tubig. Ito ang isang bagay na madalas hindi pinapansin ng maraming mangingisda. Noong unang buwan ng taon, mas malamig ang tubig mula sa ibabaw hanggang sa ilalim. Ang mga isda ay komportable na lumangoy kahit saan nila gusto. Mas madalas silang nasa mababaw na bahagi naghahanap ng pagkain. Ngunit kapag dumating na ang ikatlong buwan ng taon, nagsisimula ng uminit ang araw. Ang ibabaw ng tubig ay umiinit ng husto. At ano ang ginagawa ng isda kapag naiinitan sila? Hindi sila lumilipad papunta sa ibang ilog. Sila ay bumababa. Pumupunta sila sa mas malalim na bahagi kung saan mas presko
at malamig ang tubig. Kung patuloy ninyong ihuhulog ang inyong pain sa mababaw na bahagi kung saan kayo nakakahuli noon, para kayong nag-aalok ng mainit na kape sa taong nasa gitna ng disyerto. Hindi talaga nila iyon papansinin. Kailangan ninyong ibaba ang inyong pain. Isa pang malaking kasinungalingan na madalas nating paniwalaan ay ang paglipat daw ng buong kawan ng mga isda patungo sa malayong lugar. May makikita kayong kaibigang mangingisda sa gilid ng ilog na nagbabalot na ng kanyang mga gamit kahit maaga pa. Sasabihin niya sa inyo, lumipat na raw sa kabilang dulo ng lawa ang mga isda, kaya huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Maniniwala naman kayo at susunod. Ngunit ang totoo, ang paglipat ng mga isda ay hindi umaabot ng milya-milya maliban na lang kung panahon na ng kanilang pangingitlog o kung tuluyan ng natuyo ang tubig. Sa karamihan ng mga pagkakataon, lumilipat lang sila ng ilang metro. Minsan, nakatago lang sila sa ilalim ng malaking bato, sa ilalim ng mga makapal na halamang dagat, o sa ilalim ng tulay kung saan may anino. Hindi patay ang hotspot ninyo. Nagtago lang ang mga isda sa lugar na hindi nasisikatan ng matinding araw. Kung magtyatsyaga kayong hanapin ang mga aninong ito, makikita ninyo na buo pa rin ang inyong hotspot. Pag-usapan naman natin ang oras ng kanilang pagkain. Kung noong mas malamig na buwan ay kaya ninyong makahuli mula umaga hanggang katanghalian, huwag ninyong asahan na ganoon din ang mangyayari ngayon. Dahil nagbabago ang klima, nagbabago rin ang orasan ng tiyan ng mga isda. Kapag matindi na ang sikat ng araw pagsapit ng ikasiyam ng umaga, tinatamad na silang gumalaw upang magtipid ng enerhiya. Kaya ang ginagawa nila, kumakain sila ng mas maaga bago pa sumikat ang araw. O kaya naman ay naghihintay silang lumubog ito bago muling maghanap ng makakain. Kung darating kayo sa inyong paboritong pwesto ng ikawalo ng umaga dahil sanay kayo na ganoong oras palaging may kagat noon, huwag na kayong magtaka kung bokya kayo ngayon. Ang solusyon dito ay agahan pa ninyo ang pagpunta. Maging mas maaga kayo sa sikat ng araw. O kaya ay subukan ninyong mangisda pagpatak ng dapit hapon kung kailan mas nagiging komportable muli ang mga isda na lumabas mula sa kanilang pinagtataguan. Napapansin nyo rin ba ang laki ng inyong ginagamit na pain? Ito ang isa pang pagkakamali na mahirap bitawan ng maraming mangingisda. Noong nakaraang 2 buwan, baka gumagamit kayo ng malalaking piraso ng bulate, malalaking tinapay, o kaya ay malalaking artipisyal na pain dahil napaka-agresibo ng mga isda. Kinakagat nila kahit anong bumagsak sa tubig. Ngunit ngayong nagbabago na ang panahon at medyo nagiging mabagal ang kanilang pagkilos, hindi na sila gaanong interesado sa malalaking pagkain na mahirap habulin. Kapag naiinitan ng mga isda, nababawasan ang kanilang gana kumain. Mas gusto nila ng mga maliliit at madaling lunukin na pain. Isang mabilis na merienda ika nga. Kaya kung napapansin ninyong hindi na pinapansin ang inyong malaking pain sa dati ninyong hotspot, subukan ninyong liitan ito. Minsan, ang kalahating sukat ng dati ninyong ginagamit ang siyang magpapabalik sa agresibong pagkagat ng mga isda na akala ninyo ay nawala na. May isa pa tayong paniniwala na dapat nang kalimutan. Sinasabi ng mga nakatatanda na kapag sobrang linaw at tahimik ng tubig walang isda, tatawagin nila itong patay na tubig. Titingnan nila ang ibabaw ng lawa at kapag nakita nilang walang gumagalaw, kahit isang alon, uuwi na sila. Pero ano ba ang totoo? Kapag palapit na ang tag-init, bumabagal ang daloy ng tubig sa maraming ilog, kaya nagiging mas malinaw at payapa ang ibabaw nito. Pero dahil sobrang linaw ng tubig,
nagiging mas maingat din ang mga isda. Nakikita nila ang bawat galaw sa ibabaw, kabilang na kayo na nakatayo sa pampang. Nakikita nila ang kapal ng inyong tali. Hindi sila wala roon. Naroon sila, ngunit nag-iingat dahil nakikita nila ang panganib. Ang dapat ninyong gawin ay gumamit ng mas manipis na tali at mas maliit na kawil para hindi gaanong halata. Kailangan din ninyong lumayo ng kaunti sa gilid ng tubig upang hindi tumama ang inyong anino sa mismong pinangingisdaan ninyo. Tingnan din natin kung paano ninyo hinahatak ang inyong pain, lalo na kung kayo ay gumagamit ng mga artipisyal na isda-isdaan o lures. Noong malamig pa ang tubig, siguro ay sanay kayong bilisan ng pag-ikot ng inyong makina dahil mabilis humabol ang mga isda. Maganda ang kanilang kondisyon. Subalit ngayong tumataas na ang temperatura at nag-iipon sila ng lakas, wala silang balak na makipagkarera sa inyong mabilis na pain. Kapag dumaan ng mabilis ang pain ninyo sa kanilang harapan, titingnan lang nila ito at hahayaang lumagpas. Para sa kanila, hindi makatarungan ang pagod na igugugol nila sa paghabol kumpara sa makukuha nilang enerhiya mula sa pagkain. Upang masira ang diskarte nilang ito, pabagalin ninyo ang paghatak. Gawin ninyong parang nanghihina at sugatang isda ang inyong pain. Patigilin ninyo ng ilang segundo sa gitna ng tubig bago ninyo hilahin muli. Ang ganitong kilos ay hindi matitiis ng kahit na anong isda na naghihintay lang ng madaling makakain. Huwag din nating kalimutan ang epekto ng hangin sa ating paghahanap ng isda. Kapag nag-iba ang buwan, nag-iiba rin ang direksyon at lakas ng hangin. Noong mga nakaraang buwan, baka ang hangin ay tinutulak ang mga natural na pagkain ng isda papunta sa gilid, kung saan kayo laging nakaposisyon. Kaya naman dagsarin ang mga isda roon upang magabang ng grasya. Ngunit ngayon, paano kung lumipat ang direksyon ng hangin at tinutulak nito ang mga pagkain patungo sa kabilang ibayo ng ilog? Asahan ninyo na susunod ang mga isda kung saan napupadpad ang kanilang pagkain. Minsan, ang inyong hotspot ay hindi namatay, sadyang lumipat lang ito ng kaunti dahil sa ihip ng hangin. Bago ninyo husgahan ang inyong paboritong pwesto, pagmasdan ninyo muna kung saan umiihip ang hangin at kung saan namumuo ang mga maliliit na alon at mga dumi sa ibabaw ng tubig. Sundan ninyo kung saan dinadala ng kalikasan ang pagkain at tiyak na naroon ang mga isda. Marami ring mangingisda ang hindi isinasaalang-alang ang antas ng oxygen sa tubig kapag nagbabago ang panahon. Habang umiinit ang kapaligiran at nababawasan ng pag-ulan, bumababa rin ang sariwang hangin or oxygen na nakahalo sa ilalim ng tubig, lalo na sa mga lawa na hindi masyadong dumadaloy. Alam ba ninyo kung ano ang pakiramdam nito para sa isda? Para silang nasa loob ng isang kulong na silid na puno ng tao at mahina ang bentilador. Hirap silang huminga at ayaw nilang masyadong gumalaw. Kaya saan sila pupunta? Hahanapin nila ang mga bahagi ng tubig kung saan may paggalaw o kaya ay may maliliit na talon na lumilikha ng mga bula sa tubig dahil doon ay maraming oxygen. Hahanapin din nila ang mga lugar na maraming buhay na halaman sa ilalim ng tubig dahil naglalabas ito ng hangin na kailangan nila. Kung ang lumang hotspot ninyo ay isang patay na bahagi ng tubig na walang dumadaloy na alon, kailangan ninyong lumipat ng ilang metro papunta sa kung saan gumagalaw ang tubig. May kakilala ba kayong mangingisda na galit dahil binili niya ang pinakamahal na pain pero wala pa rin siyang mahuli sa dati niyang pwesto? Minsan kasi, hindi sa ganda ng pain nagkakatalo, kundi sa amoy at lasa nito. Kapag umiinit na ang panahon, nagbabago rin ang amoy ng tubig.
Kung gagamit kayo ng mga pain na walang amoy, baka hindi ito mapansin ng mga isda na mas gustong magtago sa malalim at madidilim na bahagi. Subukan ninyong gumamit ng mga pain na may malakas na amoy na nakakaakit sa kanila. Puwede itong mga natural na pain tulad ng sariwang hipon o bulate, o kaya naman ay lagyan ninyo ng pang-akit na likido ang inyong mga artipisyal na pain. Kapag hindi gumagana ang paningin ng isda dahil sila ay nasa malalim, ang kanilang pang-amoy ang magdadala sa kanila patungo sa inyong kawil. Hindi nawala ang isda, hindi lang umabot sa kanila ang abiso na may nakahain ng pagkain para sa kanila. Pansinin ninyo ang dami ng ingay sa paligid ng inyong hotspot kapag ganitong mga buwan na. Dahil mas maganda ang panahon at madalang na ang ulan, mas maraming tao ang pumupunta sa tabing ilog. May mga naliligo, may mga nagpapaligo ng hayop, at may mga kapwa mangingisda na maingay magkwentuhan at nagtatapon ng mga bato. Ang inyong tahimik na pwesto noong Enero ay maaaring naging pampublikong parke na pagdating ng Marso. Ang malakas na ingay at paggalaw sa paligid ay nagdudulot ng takot sa mga isda, kaya lalo silang nagtatago sa malalalim na bahagi at iniiwasan ang gilid kung saan kayo nakaposisyon. Upang malabanan ito, kailangan ninyong maging mas tahimik kaysa sa karaniwan. Kung maaari, umiwas kayo sa mga bahagi na maraming tao. Lumakad kayo ng marahan sa tabi ng pampang. Huwag ninyong ibabagsak ng malakas ang inyong mga gamit. At higit sa lahat, iwasan ang paggawa ng malakas na tilamsik kapag ibinabato ninyo ang inyong pain sa tubig. Naranasan nyo na ba iyong pakiramdam na ang inyong kumpare ay may nakukuhang isda samantalang kayo na nasa tabi lang niya ay wala man lang ramdam sa tali? Pareho kayo ng pwesto, pareho kayo ng pain, pero siya lang ang nakakahuli. Ang lihim dyan, minsan, ay ang eksaktong posisyon ng pain sa ilalim ng tubig. Kapag nag-iba ang panahon, ang hotspot na dating may lawak na 10 metro ay maaaring lumiit at maging 1 metro na lamang. Ibig sabihin, nagkukumpulan ng mga isda sa isang napakaliit na bahagi sa ilalim ng tubig, maaaring sa tabi ng isang nakalubog na sanga ng puno o sa gitna ng dalawang malalaking bato. Kung ang inyong pain ay bumagsak 5 talampakan ang layo mula sa eksaktong kinaroroonan nila, hindi nila ito pupuntahan. Kailangan ninyong maging napaka-eksakto sa inyong pagbato. Pag-aralan ninyong muli ang ilalim ng tubig at hanapin ninyo ang pinakapusod ng bagong hotspot na iyon. Pag-usapan naman natin ang kulay ng inyong mga gamit. Kapag nagsimula ng uminit at kuminang ang araw, nag-iiba rin ang pagtama ng liwanag sa ilalim ng tubig. Kung gumagamit kayo ng mga paint na may sobrang matingkad o nakakasilaw na kulay, baka iniisip ninyo na nakakaakit ito sa isda. Pero ang totoo, kapag sobrang linaw at liwanag ng tubig, ang mga sobrang nakakasilaw na kulay ay nagmumukhang hindi natural at mas nakakatakot pa para sa kanila. Parang alien na bumaba sa kanilang tahanan. Sa halip na lumapit, lalayo sila. Panahon na upang palitan ninyo ang inyong mga kulay neon at bumalik sa mga natural na kulay tulad ng berde, kayumanggi, o kulay pilak na kahawig ng totoong mga maliliit na isda at insekto sa inyong lugar. Ang pagpapalit lang ng kulay ay minsan sapat na upang malinlang muli ang mga isdang inakala ninyong matagal nang naglaho sa inyong lugar. Naisip nyo rin ba na baka masyadong pamilyar na ang mga isda sa inyong diskarte? Ito ay isang bagay na nakakatawa, pero totoong nangyayari. Kung araw-araw o linggo-linggo kayong bumabalik sa parehong lugar at parehong pain at galaw ang inyong ginagawa, ang mga matatalinong isda, lalo na ang mga malalaki,
ay nakakabisado na ang inyong estilo. Nakita na nila iyan noon at baka nga nakagat na nila ng bahagya ang ganyang klase ng pain, kaya alam na nilang mapanganib yan. Kapag nagbago na ang buwan, oras na rin para magbago ng inyong pamamaraan. Kung dati ay puro kayo bulati, subukan ninyong gumamit ng maliliit na isda bilang pain. Kung dati ay sa ilalim kayo lagi ng huhuli, subukan ninyong gumamit ng pain na lumulutang sa ibabaw. Surpresahin ninyo ang mga isda sa inyong pwesto. Ipakita ninyo sa kanila ang isang bagay na hindi pa nila nakikita sa buong buhay nila at makikita ninyo kung paano sila muling magkakagulo upang kagatin ito. Huwag ninyong mamaliitin ang lakas ng isang munting patak ng ulan o biglaang pagkulimlim ng langit. Sa panahon ng mainit na buwan ng Marso, ang isang biglaang pagdaan ng ulap na nagbibigay ng anino sa buong lawa o ang panandali ang pag-ambon ay parang hudyat para sa mga isda na oras na para kumain. Dahil biglang lalamig ng bahagya ang paligid at bababa ang sikat ng araw, magiging kampante silang lumabas mula sa kanilang pinagtataguan at magsimulang maghanap ng pagkain. Ang problema sa maraming mangingisda, kapag nakita nilang kumukulimlim o umuulan, mabilis pa sa 4:00 silang tumatakbo para sumilong. Hindi nila alam na iyon na sana ang ginintuang oras na hinihintay nila buong araw. Kaya kung kayo ay nakaposisyon sa inyong hotspot at biglang nagbago ang panahon at dumilim ng kaunti, huwag ninyong alisin ang inyong pain sa tubig. Sa halip, maghanda kayo dahil diyan na magsisimula ang totoong laban. Minsan ba ay naitanong ninyo sa sarili nyo, baka lumalim ang putik sa ilalim ng tubig? Habang tumatagal ang panahon na walang malakas na agos, naiipon ng mga dumi, dahon at putik sa ilalim ng inyong paboritong pwesto. Kung ang inyong pain ay nakadisenyo para lumapag ng tuluyan sa lupa, maaaring lumulubog lang ito ng malalim sa makapal na putik. Kaya hindi na ito nakikita ng mga isda. Paano nila kakagatin ang isang bagay na nakabaon sa putikan? Ang simpleng diskarte para malutas ito ay ang paglalagay ng pampalutang o floater malapit sa inyong kawil upang umangat ng kaunti ang inyong pain mula sa ilalim. Sapat na ang ilang pulgada na angat para makita itong muli ng mga isda na dumadaan. Ang simpleng pag-adjust sa taas ng inyong pain ay maaaring ang tanging hakbang na kulang upang mapatunayan na buhay pa rin ang hotspot na iyon at naghihintay lang ng tamang presentasyon. May isa pa tayong malaking issue, ang pasensya. Dahil nakasanayan ninyo na noong unang buwan ng taon ay nakakahuli kayo agad sa loob ng unang 10 minuto, nawawalan kayo agad ng gana kapag umabot ng 30 minuto na walang kagat ngayon. Ang pangingisda habang nagpapalit ang panahon ay isang labanan ng tibay ng isip at pag-unawa. Kailangan ninyong bigyan ang inyong sarili at ang mga isda ng sapat na oras upang magtagpo. Baka naman kumakagat sila ng napakahina na hindi ninyo napapansin. Baka nilalaro lang nila ang pain at hinihintay kung gagalaw ba ito. Kapag nainip kayo at hinila ninyo agad ang tali, nasisira ang buong proseso. Kaya sa susunod na pumunta kayo sa inyong pwesto, magdala kayo ng higit na pasensya. Upo lang kayo, ramdamin ninyong mabuti ang hawak ninyong pamingwit at maging alerto sa pinakamahinang galaw ng tali. Ang mga malalaking isda ay kadalasang mahina at dahan-dahan kung kumagat kapag mainit ang panahon. Paano kung subukan ninyong mangisda sa gabi? Ito ang isang diskarte na halos hindi ginagawa ng mga nagsasabing patay na ang kanilang hotspot. Dahil sa buong araw,
na pagbibilad sa araw ng ibabaw ng tubig, mananatiling mainit ito hanggang hapon. Ngunit pagdating ng gabi, unti-unti itong lalamig. Dito nalalabas ang mga malalaking isda na nagtago maghapon. Gagamitin nila ang kadiliman upang malayang manghuli ng maliliit na isda at insekto sa mababaw na bahagi. Kung babalikan ninyo ang inyong hotspot pasado, ikawalo ng gabi, dala ang isang magandang ilaw at tamang pain. Baka mabigla kayo sa dami ng kagat na mararanasan ninyo. Ang pwesto na tinawag ninyong disyerto noong tanghali ay magmumukhang palengke sa dami ng aktibidad kapag gabi na. Huwag ninyong ikulong ang inyong pangingisda sa oras na may sikat ang araw lamang. Ang lahat ng ito ay bumabagsak sa isang simpleng katotohanan. Walang hotspot na namamatay sa loob lamang ng ilang linggo maliban na lang kung may dumaang matinding kalamidad o nilason ng tubig. Ang kalikasan ay patuloy na umiikot at bilang mga mangingisda, tungkulin natin na umayon sa pag-ikot na iyon. Ang mga lumang pamamaraan na itinuro sa atin, kahit na gaano pa katagal ng ginagamit, ay minsan kailangang baluktutin o baguhin ng tuluyan upang sumabay sa kasalukuyang kondisyon ng paligid. Ang mga mangingisda na umuuwing may punong lalagyan ng isda ay hindi iyon mga sinuwerte lang. Sila ay ang mga taong hindi natakot na sububok ng ibang lalim, ibang pain, ibang oras at ibang paraan ng paghatak, habang ang iba naman ay maagang umuwi at isinisi ang kabiguan sa pagbabago ng buwan. Kaya bukas, gusto kong subukan ninyo ang mga sinabi ko. Bumalik kayo sa pwesto na sinukuan ninyo noong nakaraang linggo. Agahan ninyo ang pagpunta, liitan ninyo ang inyong pain, ibaba ninyo ito sa mas malalim na bahagi kung saan may anino at habaan ninyo ang inyong pasensya. At kapag naramdaman ninyo ang malakas na paghatak sa inyong tali at naiangat ninyo ang isang dambuhalang isda mula sa tubig, tingnan ninyo ang mukha ng mga kasama ninyo na nagsabing wala ng isda dyan. Iyan ang pinakamasarap na pakiramdam sa pagiging isang mangingisda. Ang mapatunayan mong mali sila at ikaw ang nakapagbasa ng tama sa galaw ng kalikasan. Hindi patay ang hotspot mo. Ngayon mo lang nalaman kung paano ito tamang buhayin muli. Bilang pagbubuod ng lahat ng napag-usapan natin, narito ang pinakamalaking leksyon na dapat ninyong tandaan. Ang mga isda ay hindi basta-basta nawawala at ang paborito ninyong hotspot ay hindi namamatay pagsapit ng buwan ng Marso. Ang nangyayari lang ay nagiging mas matalino ang kalikasan, kaya dapat maging mas matalino rin kayo sa inyong diskarte. Ang pag-aakala na uubra pa rin ang ginawa ninyo noong unang buwan nang walang kahit anong pagbabago ay isang mabilis na paraan para umuwing bokya. Ito ang pinaka-plot twist ng ating pag-uusap. Hindi ang lugar ang nagkulang, kundi ang kahandaan ng mangingisda na mag-adjust sa oras, temperatura, at gawin ng isda. Kung babaguhin ninyo ang lalim ng pain ninyo, ang oras ng pagbisita, at ang inyong pagpapasensya, magugulat kayo na naroon pa rin ang magagandang huli na inaasam ninyo. Maraming salamat sa inyong pagtutok at paglalaan ng oras sa video na ito. Kung may natutunan kayo at gusto ninyong makapanood pa ng mga diskarteng magpapagaling sa inyong pangingisda, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Pindutin nyo na rin ang like button kung sang-ayon kayo sa mga napag-usapan natin. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong panig. Ano ang pinakamahirap na buwan para sa inyo kapag nangingisda? At anong diskarte ang ginagawa ninyo kapag biglang nawala ang kagat sa paborito ninyong pwesto? I-comment ninyo sa ibaba at pag-usapan natin. Yan mga boss, hanggang sa susunod na hatak.